Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre subscribe na rin po kayo kay Balita Hub TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! It's all about a hub. Ayon tayo ay suki. Suki tayo ni Sir Jake. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na ating maririnig at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi kay Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Aba, eto si Paulo. Tuloy natin. So ito po pag-uusapan natin, mga kababayan, ay wala lang namang iba kung hindi yung nangyaring matinding kamalasan dito po kay Paulo Contes. Ito matatalakay din po natin nung mga nakaraang interview nitong si Tito Sen na kung saan ay may nabanggit po si Tito Sen na talagang nangyayari na po ngayon dito sa Tape Bulagda mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din nga po pala kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Ayun! Sa mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Yes! Alam nyo ba mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, na mayroong matinding kamalasan na nangyari po kay Paulo Contes. Sa totoo lang, sobrang to kasi kawawa naman. Dahil sabi po dito, sa Remake Online mga kababayan, Remake Banateros, yan yung source natin. Sabi po dito, pelikula ni Paulo, flop sa takilya, bumawi sa streaming app. So sabi po dito, basahin po natin, Manila, Philippines. Sabi dito, sa Manila, Philippines disaster, ang kinahinatnan ng pelikulang pangarap kong Oscar sa takilya. Ito'y pinagbibidahan ni na Paulo Contes at Joros Gamboa mga kababayan. So ibig sabihin disaster yun nangyari or parang walang nanood, parang ganon. Kasi kung babasahin natin mga kababayan yung mga comment dito, talagang napakatitindi. Napakatitindi po ng komento ng mga tao po dito sa naging pelikula nitong si Paulo Contes. Kasi sabi nung iba, kaysa daw panoorin nila, manonood na lamang daw po sila ng Dora. Nakikita natin na talagang marami ang nadismaya sa isang Paulo Contes. Marami talaga na naiinis, 'di ba? Maraming nambabash sa kanya simula nang makabit sa kanya ang issue tungkol sa Itbulaga. Okay lang sana yung naging host ka Yung naging host ka ng Itbulaga, ganyan, nagtatrabaho ka at ginagawa mo yung trabaho mo nang merong respeto sa kung sino ang nauna doon sa programa na yun. Hindi yung kinuha ka bilang host dyan, tapos makikipagpalitan ka ng, alam nyo na, mga katunay, di ba? Nakikipagsagutan siya, parang ganito, doon sa kabila, sa TVJ, parang nagpaparinig. Yun yung parang kinadismaya ng mga tao. Hindi porket na sabihin natin na nandiyadyaan kayo sa Itbulaga, ganto, ganyan, ganyan, na naging host kayo, kaya nyo nang tapatan ang nagawa ng TVJ. Doon lang naman lahat nagsimula yan Pero kung kayo is pumasok dyan sa Itbulaga, at naghanap buhay lang kayo, ginawa nyo lang yung parte nyo, bilang magtrabaho,
magpasaya ng tao. Hindi na para makipag-away kasi hindi naman kayo yung kaaway ng TVJ eh. Hindi naman kayo yung nakakaalitan ng TVJ. Hindi naman kayo yung nakakademandahan ng TVJ. Di ba, Paulo? Kundi yung mga amo nyo. Siguro, pinagtatanggol nyo sila dahil sila nagpapasweldo sa inyo. Pwede rin na the way na nagpapalakas, yun ang sinasabi naman ng iba. No? Pero sana bilang respeto, no, kung naging maayos sana, is nagbigay ka na lang ng respect. No? Ginawa mo na lang yung trabaho mo. 'Di ba? Nang hindi masyadong yung parang akala mo is nahigitan mo na ang TVJ. Ngayon nadali pati yung pelikula mo, yan nga sinasabi parang nag-flop, no? Yan nga is nadadamay. 'Di ba? Kasi ayos na dati yung issue mo eh. Kaso lumaki ng lumaki at nahukay ng nahukay yung mga issue mo dahil doon sa naging attitude mo simula na naging Itbulaga host ka. Kaysa daw po panoorin nila, much better na manood na lamang Dora po the sila Explorer. ng mga vlog ng mga TVJ Ay, defender. Sabi pa dito, ito pa. Ayan. Gayon pa man, may dahilan pa rin para magbunyi ang producer nito dahil naibenta nila ito sa streaming service sa Netflix, mga kababayan. So, ibig sabihin na awa pa si Netflix kaya binili yung pelikula nitong si Paulo Contes. Sabi pa dito, basahin pa natin. Ito pa. Ikasiyam ang ranggo nito nang magsimulang mapapanood sa Netflix. As we write this, umakyat na ito sa 3 pwesto. Posibleng ganito rin daw ang gustong mangyari ng producer ng pelikula. Etong si Patsia, Patsia Libre. In the movie, Paulo plays a gay mixed martial arts MMA fighter. So yun yung dito nitong si Paulo Contes. So sabi pa dito, one thing good about the movie, hindi na kinakailangan mag-workout ni Paulo para magpapayat. Sa mga ensayo at shooting pa lang, so far, Paulo has lost 27 laps. So ito pala pinaghantaan ni Paulo Contes ng napakatindi po itong kanyang pelikulang ito. Kaso nga lang mga kababayan, hindi po kinagat sa takilya pero kahit papaano sa Netflix, nakabawi-bawi naman. So ibig sabihin, pagdating po sa takilya mga kababayan, walang gaanong nanood. Minalas si Paulo Contes ng matindi doon. Pero pagdating po dito sa Netflix, kahit papaano pumapangatlo na daw. At least nakabawi-bawi sa Netflix. So ibig sabihin ay sabi dito, Sir Jake, sa panahon ngayon, mahal ang bilihin, manood na ng mahal ang bilihin, manonood pa ng ganyan pa. Parang yung sinasabi dito, no? Mahal ang bilihin tapos manonood pa ng ganyan. So kung ikaw manonood ngayon na sine, alam naman natin napakamahal ng sinihan ngayon. Grabe, hindi katulad dati, napakamura lang, no? Kahit magpaulit-ulit ka, halos lahat ng palabas sa sinihan, panoorin mo, okay lang. Pero ngayon napakamahal. Kaya kung meron kang papanoorin na isang pelikula sa sinihan, yun yung gusto mo at gusto mong suportahan. O kaya yung idolo mong artista, yung sinusuportahan. Ganun yun eh. Ngayon, hindi mo sasayangin siya sa kung anong palabas lang na mapanood mo. Si panoorin natin. Di na, mag-DVD na lang tayo. Alam nyo naman ngayon yung nangyayari sa DVD, meron naman dyan sa tabi-tabi, ganun, mura lang. Kasi minsan nagiging practical na yung mga tao. Hindi, sa totoo lang, kung ako mga kababayan manonood ng pelikula, ang panonoorin ko na lang kaysa manood ako ng ganitong kina Paulo Contes. Much better pagtutuunan ko na lang ng pansin na panoorin yung mga enteng kabisote. Kung ako lang naman ang tatanungin kasi sa panahon natin ngayon, nasa future na kasi tayo mga kababayan wala na tayo sa nakaraan. Mas maganda pa rin talagang panoorin yung mga old na pelikula kaysa po dun sa mga dun sa mga bago ngayon. Pero hindi ko naman nilalahat hindi ko po nilalahat. Kasi may mga bago ngayon katulad ditong kay Paulo Contes. Ito yung isang halimbawa natin na talagang kung panonoorin ninyo talagang may pagka-boring. Rekta no? Kung ako lang naman din, mas panonoorin ko pa yung Enteng Kabisote kaysa dito sa pelikula nitong si Paulo. So sabi pa dito mga kababayan, eto pa. And take note, mukhang hindi siya masaya sa lagay na yon. As Paulo Intensive said, of the more pounds, as regards to its commercial showing, ay baka itap ng producer ang streaming service like Netflix, Prime, Amazon, which bought the rights to Kim Chu, Lin Lang, and other platforms. Yun yung sabi dito mga kababayan. Aminado si Paulo na matumal pa rin ang mga pelikula sa takilya these days. So ibig sabihin, yung pelikula po ni Paulo Contes mga kababayan talagang tumumal. Ibig sabihin walang bumili, hindi po pumatok, hindi kinagat ng tao.
Kasi paano pa naman mga kababayan kakagate ng tao, ay mostly sa mga tao na nanonood ng pelikula, ang karamihan dyan, legit dabber cards po. Diba? Tama, no? Milyon-milyon kasi yung sumusuporta sa TBJ, nakikita naman natin yan. At saka talaga, yun nga sinasabi ko, yung dismayado. Dismayado yung mga tao sa kanya, sa ginawa niya. So, nakakabawas yun ng puntos sa kanya, sa pagiging artista. Pero kung hindi siya nagkaroon ng attitude, simula nung naging host siya ng Eat Bulaga, is walang problema. No, kaso nga lang mas kinarir niya yung pag-attitude niya 'Di ba? Yung nakikipagpalitan pa siya sa TBJ. No, syempre iniisip ng mga tao, walang respeto to, ganto, ganyan, ganyan. Masisira at masisira ka. Hindi mo pinapangalagaan yung image mo. No, mas pinapakita mo yung hindi pagrespetong imahe dun sa mga tao na naging sandigan ng programa na kung saan pinapakinabangan mo ngayon. O, 'di ba? Kaya yan yan ang nagiging epekto Diba? Sabi pa dito, yun nga lang compared to other Catherine movies in the past, ay way below pa ang box office take ng pelikula with the actress playing an upbeat role for the first time, Ronnie Carasto III. Yan yung nagsulat mga kababayan. So anyway mga kababayan, sa akin lang naman, hindi talaga kakagatin ng sambayan ng Pilipino yung pelikula nitong sina Paulo Contes, lalo na ngayon at may kinakaharap pong issue etong si Paulo Contes. Ano po, lalo na ngayon nakaharap ang Tape Bulaga dito po mga kababayan sa issue ng agawa ng trademark. Eto, wait lang, basahin natin yung mga komento ng tao dyan. So basahin natin yung komento ng mga tao. Ito yung sabi ng ibang mga netizen. Ano po kaya nasabi natin na talagang hindi pumatok sa takilya? So sabi dito, kaya nga pati bubble gang medyo nakakawalang gana na manood pag andon yung taong hindi marunong tugunan ng obligasyon. Pati bubble kang nadamay na Ay, Mami Lynn Tamore, may galap shoutout po. Thank you po sa pakape. Eto, basahin pa natin. I was a fan of Paulo before, but never again. Bubblegum nga, di ko pinapanood kasi andun silang tatlo ni Nabuboy at Betong. Damay-damay na sila, no? Sabi pa dito mga kababayan, sino ba naman nakahanga sa hilig magparami ng lahi kung hindi naman alam ang obligasyon? Eto pa, expect mong mag-hit sa takilya, magmula nang nalaman ng taong bayan na ganyan ang ugali mo at mag-abandon ka ng mga anak at mga nakasama mong babae, talagang as expected ang mangyayari sa iyo. Subukan mong balikan ang mga dati mong ex at maging peace ka sa kanila at sustentuhan mo mga anak mo. Babalik sa iyo ang mga tao. Sample na lang si Gerald Anderson. Sa tingin mo nakaalpas na siya, pinagbibigyan lang siya kasi binata naman, pero pag yang si Julia Barreto ay iniwanan niya at lumipat sa ibang babae na bago, you will see what will happen mga kababayan. So grabe ang galit ng mga tao kay Paulo Contes. Biruin nyo to, napakatindi ng mga banat. Halos isumpa na No, nakikita hinahalukay talaga yung yung mga relasyon niya, yung mga past relationship niya. Pero kung hindi talaga sa akin, kung hindi talaga siya naging host diyan sa Eat Bulaga, no? Kung magkaroon man siya ng issue na ganyan, is hindi magiging ganyan kainit o hindi magiging ganyan kagalit yung mga tao na nagko-comment sa kanya ng ganyan. Di ba mga katunay kayo, ano sa tingin nyo? Kung hindi siya na-involved sa Eat Bulaga issue, si Paulo, kung hindi siya napasok dyan, tapos mayroon siyang issue ganyan, sa tingin nyo, mas marami pa rin magagalit sa kanya. Siyempre, di ba, siguro, konti-konti na lang at hindi naman na ganong napapag-usapan siya. Di ba? Pero talaga dito, halos nung sumama siya talaga dyan at naging Eat Bulaga host siya, ay doon na talagang lumakas. Hindi siya lumakas sa tao Lumakas ang inis ng tao sa kanya. Sabi pa dito, kadalasang pinapanood ang pelikula kapag iniidolo nila yung mga nagaganap o yung mga gumaganap. Ang tanong, meron pa bang humahanga sa ganitong klase ng tao? Eto, binabasa lang natin yung mga comment ng tao kung bakit hindi pumatok or kung bakit minalas po yung pelikula ni Paulo Contes. Sabi pa dito, manood na lang ako ng ibang palabas kaysa sa palabas ng Manyakol daw. Sabi pa dito ni Mark Ola,
Yung Itbulaga nga, flop. Ano yun? Flop yun siya host, nung siya ang host. Pag inalis siya, sure, yan, maraming manonood tapos change name, dami haters niyan. Sabi pa dito, kahit sa streaming app, hindi ko siya papanoorin. Kaming galit sa inyo. Nakakapagod magbasa ng comment dito, mga kababayan. Halos lahat galit kay Paulo Contes. Wala tayong nakikita comment na Walang good positive. comment eh. Sabi pa dito, I think yon ang pinaka-worst na movie na napanood ko, yung special effect parang pang 1970s. Sayang sa oras. Kaya pala hindi pumatok. So sabi pa dito, itong si Biscot Chumel, sino ba naman kasing loko-loko ang manonood diyan? Alam naman ang lahat na madaming bad trip sa taong yan. Grabe. Eto, marami nagko-comment dito, TBJ pa rin. TBJ. Sabi pa dito, mga kababayan, sabi ni Ma'am Malu de Torres, deserve niya naman mag-flop. Congrats Paulo. Ito, may isa tayo nakita na solid Paulo. Minaligaw Sabi pa dito, hanggat si Paulo ang bida, walang manonood diyan. Ano yun? Sorry. Bakit nababalakbak din ako? Ito pa, sabi ni Ma'am Elizabeth Trinidad, napanood ko din niya sa Netflix. Sorry, di siya maganda. Sorry siya. Ang gara ng mga tao nagko-comment eh, no? Nakakaaning yung ganyan. Kung mababasa ni Paolo yan, ako nasakit sa ulo niyan. Kahit pa paano masakit yan, syempre. Kumbaga, yung pinaghirapan mo, yung effort na ginawa mo, tapos ganyan lang yung nagiging comment, OMG. No? Ang galit ng mga tao. Sabi dito, ni Ma'am Sonia, ayan, si Ma'am Sonia yung nag-comment, Karma Israel, kawawa yung producer niya, binayaran pa naman. Tapos yung nagbabasa pa sa Sir Jake. Eto, sabi sa Nakakainis comment din. pa, honestly, Nakakainis yung basa ni Sir Jake. Yung lakas mambus ka. Sir Jake. Kaya na gusto ko to si Sir Jake Magnus eh. ako, di ko natapos sa Netflix. Sorry, pero sayang slot. Ayan, malayo nga sa naging project nila, too bad. Itawa eh. Ako hindi ako makatawa. Inuubo ako. Ang daming comment, hate comment lahat, mga kababayan. Grabe. Ayan, sabi dito, magaling na aktor si Paulo kasi, ano yun? Nailagay sila sa online game. Sa online Sabo. sabi pa dito, epekto ng fake bulaga na damay pati si Joros. Eto, matindi dito, mga kababayan. Hindi lang kasi si Paulo Contes yung magsasuffer kapag bumagsak yung pelikula. Si Joros Kasi pati si din. Joros, Gamboa, mga kababayan, automatic damay din. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balita Hub TV at syempre nato ngayon din natin ang boses na yon na nagmula kay Jake Magnus, di ba? Nakakatawa yung mga comment talaga. Halos wala kang makitang magandang comment. Ayan kasi Paulo, nakikita mo na yung nangyayari. No, yung resulta ng lahat ng ginawa mo na hindi maganda, yung hindi pagbibigay ng respeto. Sana is hindi mo na lang pinairal yung ganyang attitude. Nagbigay ka lang ng respeto at kung gusto mo magtrabaho, nagtrabaho ka na lang dapat. Kaya yan tuloy. So, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.